Purihin ang Panginoon at bumasa po muna tayo ng ating pong ebanghelyo. Ang ating pong gospel ay hanguin natin sa Lucas kabanatang 12, talatang 35 hanggang 40, or in the Gospel of Luke chapter 12 verse 35 hanggang 40. Basahin ko po sa Tagalog. Verse 35, maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, buhat sa kasalan, upang kung ito'y dumating at kumatok, ay mabuksan nila agad ang pinto. Pinagpala ang mga aliping nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo, magbibihis siya at pauupuin sila, ipaghahanda sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung maratnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. Sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang mapasok ito. Kayo man ay dapat na humanda, sapagkat darating ang Anak ng Tao sa oras na hindi inaasahan. Ang salita ng Diyos. Purihin ng Diyos, mag-aral po tayo ng salita ng Panginoon. At sa atin pong pagbasa ay maganda po na mapag-aralan po natin ang kahandaan, no? Sabi nga po ng isang Proverbs ay isang matalinong bagay ang naghahanda. So, ang title natin dito, are we ready? O handa na po ba tayo? Handa ka na ba? Yan ang hamon sa atin ngayon, no? Handa na po ba tayo? Readiness, sabi nga po ng dictionary, ay it is the state of being fully prepared for something. Again, it is the state of being fully prepared for something. That is why preparation is very essential in Christian living. In Christian life, ang paghahanda ay mahalaga sa pamumuhay Kristiyano. Dahil kung hindi tayo handa, paano natin haharapin o tutugunan ang mga hamon at mga tukso na walang alinlangang pwedeng dumating sa bawat isa sa atin. So, mainam na tayo po ay nakapaghahanda. Paano mo matitiyak na ikaw ay handa o handang tumayo na matatag sa mga darating na pagsubok kung hindi po natin ito napaghandaan? So, kaya sa verse 35, sabi ng Biblia, maging handa kayong lagi. Hindi lang minsan, kundi lagi. Lagi po tayong maging handa at panatilihing maliwanag ang ating mga ilawan. So, meron pong tatlong bagay na pupuntusan po natin dito, yung tinatawag nating the readiness, no? Verse 35 to verse 36, yung tinatawag nating the readiness, no? Yung kahandaan. So, sabi ng English translation, be dressed and be ready for service. No, maging handa raw po tayo. Sa Tagalog, maging handa tayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong mga ilawan. So, be dressed and be ready for service sa English translation. So, dapat lagi daw po tayong handa, and you can't be ready if you are not dressed. Hindi raw po tayo bihis. Hindi tayo magiging masasabing handa kung hindi tayo bihis. So, dapat tayo ay bihis, no? At dress with what, no? May nagtanong sa akin dito, anong kasuotan itong hinihingi po dito? Marami pong pagkakataon na may makikita po kayo sa Biblia, kagaya po sa Psalm 132 verse 9, may your praise be clothed with your righteousness. Ulitin ko sa English, may your praise be clothed with righteousness. Maaaring sa Tagalog hindi po ito mag-i-exist, pero sa English makikita po natin na may your praise be clothed with righteousness. Anong gustong sabihin? Na dapat daw po magbihis tayo ng damit ng katwiran ng Panginoon. So, dapat po tayo ay laging ready na lumalakad
na gumagawa ng kalooban ng Diyos. Dress with righteousness. Tayo po ay bihis ng katwiran ng ating pong Panginoon. This call to dress and be ready has something to say with spiritual warfare also. Meron din po itong kinalaman sa spiritual warfare. Kaya nga sa sulat po ni Apostol Pablo sa mga taga-Epeso, no, Ephesians 6, yung suotin daw po natin ang baluti ng pagkamatuwid. So inuutos din po doon na let us wear the breastplate of righteousness. Kasi napakahalaga na tayo po ay bihis ng katwiran ng ating Panginoon. Well, ang katotohanan, whether we like it or not, nandyan po talaga ang digmaan ng liwanag at ng dilim, no? Yung liwanag at kadiliman. So kaya dito isinunod yung salitang light up your lamp, no? Pagningasin daw po natin yung ating mga ilawan, because the lamp is useless if it doesn't gives light. Wala pong silbi ang ilawan kung hindi po ito magdudulot ng liwanag. So sa pagkakataong ito mga kapatid, dapat laging nagliliwanag yung atin pong mga ilawan. Alam niyo po, yung isang nakita po dito, yung sabi doon, maging handa kayong lagi at panatilihing maliwanag ang inyong ilawan. Tumulad kayo sa mga aliping naghihintay sa pag-uwi ng kanilang Panginoon, buhat sa kasalan. Nabanggit po dito yung salitang kasalan o yung wedding. Alam niyo po ba, sa Jewish tradition ay meron pong 7 araw, no, na celebration after the wedding. Meron pong 7 araw na selebrasyon kasama ng kanilang mga kaibigan, no? Kakain lang po yun, kakain, magse-celebrate, magsasaya sa isang kwarto. They will enjoy, no? They will make a festival sa kanila pong circle. So hindi mo alam kung kailan, anong oras babalik yung iyong Panginoon, no? Therefore dito sa Filipino culture, madali nating sabihin na pabalik na yung ating yung kinasal o yung ating Panginoon, yung ating amo. Madali nating sabihin kung sa panahon po natin ngayon, especially sa Filipino culture, no? Sa Filipino culture kasi kinasal ngayon, mamaya tapos na, uwian na yan pakatapos ng kainan. Pero sa Jewish culture, dito po sa atin pong teksto, ay iba pong timing ang expectation dito. Kasi ang timing po dito ay after 7 days, meron pang festival sila, meron pa silang celebration na hindi mo alam kung anong oras, anong araw babalik yung iyong Panginoon. So better to prepare, kasi para pag kumatok daw po, pag dumating siya at kumatok, ay mapapagbuksan nila agad ng pinto. So nagpapakita po ito ng alertness, ng readiness in the part of the servant, at kaligayahan po ito ng ng kanilang amo. So traditionally speaking, again, yung celebration na yan masyadong extravagant, kaya they will enjoy, no? The reason why readiness is required, for we don't know the day, sabi nga, we don't know the day or the hour, but what is certain, ang tiyak po dito ay babalik, no? Kagaya rin ng ating Panginoon, hindi raw natin alam kung kailan, anong oras darating at babalik ang ating Panginoon, pero yung tiyak ay babalik ang Panginoon. At kung babalik ang Diyos, babalik siya, kailangan po nating maghanda, mag-prepare. So yun po yung number 1 po natin, the readiness. And number 2, the reason, no? Bakit kailangan nating maghanda? Bakit kailangan natin mag-prepare? So bakit kailangan natin maghanda? Bakit kailangan natin mag-prepare? Mga kapatid, sabi dito sa verse 37 and verse 38, dalawang verse uli po yan. Pinagpala ang mga aliping aabutang nagbabantay pagdating ng kanilang Panginoon. Tandaan ninyo,
Magbibihis siya at pauupuin sila, ipaghahanda na sila ng pagkain at pagsisilbihan. Pinagpala sila kung madatnan silang handa pagdating ng Panginoon, maging sa hating gabi o sa madaling araw man. So, let's talk about the reason, no? Yung verse 38 or 37 and 38, yan po yung the reason of preparation. Dahil meron pong nakalaan sa mga taong handa, aabutan siya ng kanyang Panginoon ng handa. Meron po itong kalakip na gantimpala, no? Unang-una, yung verse 37 and verse 38, parehong may introductory salitang pinagpala or blessed. Pinagpala po yung mga naghanda, mga kapatid. 2 times mention po yan, 2 beses binabanggit that the favor of the Lord is in you. Ha? You are being rewarded, mga kapatid. May pay off time talaga. Talagang palaging merong gantimpala yung ating pong paghihintay, no? yung ating pagtsatsaga, yung ating mga paglilingkod, yung ating mga pagsisikap. Hallelujah, hindi po yan mawawala ng kabuluhan. Palagi po yan merong laan na gantimpala para sa ating Panginoon. Sabi nga ng 1 Corinthians chapter 2 verse 9, sabi doon, hindi pa sumagi sa isip ng tao, hindi pa nakita o hindi pa narinig ng tenga ang mga inilaan ng Diyos sa mga taong nagmamahal sa Kanya. So may nakalaan ng Diyos sa mga taong magmamahal, maglilingkod, maghihintay, no? Lahat na yan ay meron pong nakalaan ang ating pong Panginoon. At sisiguruhin ko naman na kapag ang Diyos ang naglaan ay talagang may enjoy natin yung blessing ng ating Panginoon, hindi lang physical kundi maging spiritual. God has prepared something for us, no? Ang kailangan lang po natin, makita po natin the reason why God wants us to prepare, mga kapatid, ay ayaw din naman kasi ng Panginoon at in the end ay mapahamak tayo. Mamaya maiintindihan natin yan sa realization, no? Ulitin ko po yung unang step natin, yung the readiness. Number 2, the reason, mga kapatid. At yung panghuli po natin sa verse 39 and verse 40, the realization, o yung kapatiran po nito. Because meron nga pong kasabihan that repentance always comes late, no? Palaging sa huli dumarating yung pagsisisi. At wag nating hayaan na sa huli po natin makita yung ating mga pagkakamali, dahil hindi natin sinunod, hindi natin pinakinggan yung salita ng Diyos o yung kalooban ng Diyos. Meron pong dalawang bagay po yan, no? It's either sa realization po natin satisfied tayo that we obey and that we follow God, or disappointed tayo kasi sa panghihinayang, no? Kasi sabi nga po dun sa verse 39 hanggang 40, sinasabi ko sa inyo, kung alam lamang ng may-ari ng bahay kung anong oras darating ang magnanakaw, hindi niya pababayaang mapasok ito, no? So minsan dumarating po yung pagsisisi sa huli, yung repentance always comes late. Minsan kung kailan napasok na yung bahay, saka mo lang naisip, dapat pala nailak ko yung pinto, dapat sana pinaghandaan ko yung mga panganib, dapat sana, no, meron tayong disappointment. So para hindi po tayo ma-disappoint, instead ma-enjoy po natin, masatisfied po tayo sa atin pong preparation, mga kapatid, ay sabi rito, kayo man ay dapat maging handa o humanda, sapagkat darating ang anak ng tao sa oras na hindi natin inaasahan. Ito po yung argument ng napakaraming mga mananampalataya, no? Kung kailan nga ba babalik ang Panginoon. Hindi nga sinabi, kahit nga yung mga anghel, kahit ang anak ng tao, no? Ang Ama lamang ang nakakaalam. It was not revealed for the purpose of preparation. Kasi kung alam nga naman natin yung oras, alam natin yung panahon, there's no way para yung iba ay mag-isip ng paghahanda, no? Therefore, it's time to get ready and it's time to awake. Man knows
the days or the hour, hindi natin alam. So, uncertain mga kapatid, walang katiyakan, unexpected, unrevealed. So, yan po ang dahilan kung bakit kailangan po natin maghanda. The only way that we can do is to prepare, no? Kasi kaya nga hindi ni-revealed yung days or the hour of His coming, no? Para hindi po tayo nabibiktima ng mga nagke-claim na nandito na ang Panginoon, nandiyan na ang Panginoon, dumating na ang Panginoon, o parating na ang Panginoon doon sa lugar na ganito, sa simbahang ganito, sa iglesyang ganito. Come on, mga kapatid, dapat we have to realize, no, na hindi yan hinayag para tayo ay maghanda. So sa ating paghahanda, again, huwag natin kakalimutan, napakahalaga po ng readiness, no? So 3 bagay po yan. Una, the readiness, the reason, and the realization.